Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na ating tagapagligtas, na Siya ang ating Panginoong Hesukristo, kami po dito sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Dumating po tayong muli sa isang banal at dakilang araw ng ating muling pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Sa makatwid po baga ay sa pagpapatuloy po natin ng ating mga pakikinig at mga pag-aaral ng kanyang mga salita na mula po sa mga banal na kasulatan na siyang tanging dapat lamang nating pagsaligan ng ating mga pananampalataya, ng ating mga buhay dito po sa ibabaw ng napakagulo at mandarayang sanlibutan. At ito'y pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo sa San Juan 5:39, na sa Biblia po lamang tayo aasa, tayo magtatanong, tayo ay mag-aaral, at tiyak na ating masusumpungan ang tinatawag na kapahingahan ng ating mga kaluluwa o ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, hayo na, tawagin na po natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Charity begins at home. Una po sa ating mga sariling mga kaluluwa, at sa ating mga kasangbahay. At kapag tayo po ay tinawag ng lahat sa awa at patnubay habag ng ating Panginoon Diyos, na siyang ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay magiging kasangkapan din naman ng Panginoon sa paghanap niya ng kanyang mga nangawawalang tupa na nasa labas po ng ating mga bahay. Kaya hayo na po, tayo po ay magpapasimula na sa araw at sa oras na ito po ang araw na tayo mag-aaral, makikinig ng 13 aralin na ibig ng Panginoong Hesus na ating maunawaan. Ngunit katulad po ng ating ginagawang pag-uugali, atin po munang ibibigay sa kamay ng Panginoon ang lahat ng ating gagampanan. At una sa lahat, upang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, iluluhod natin muna ang ating mga tuhod, magpapailang lang muna tayo ng bunga ng mga labi ng bawat isa sa atin na pumupurit, sumasamba, lumuluwalhati, dumadalangin sa ating Panginoong Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ang Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapot ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa dakila at banal na araw pong ito, masusumpungan mo po kaming muli sa loob ng aming mga dampang tahanan, kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo. Kahit na po kaming mga mag-aanak lamang, hindi po namin ginagawang kadahilanan upang mapigilan kami sa mga pag-uugali na ibig mong aming uugaliin sa loob po ng iyong banal na iglesia. Ama naming Diyos, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, at ipinaiilang lang po namin mula po sa kaibuturan ng aming mga puso ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo sa mga araw na pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin.
Salamat hindi mo kami binabawian ng aming mga hiram na buhay. Salamat po sa mga kapayapaan. Salamat po sa magagandang pintuan ng kapalaran. Salamat po sa patuloy mong pagpapakain sa amin, maging sa aming mga minamahal sa buhay. Salamat, Panginoon. Pinalalakas mo pa rin, pinagagaling ang aming mga lupang katawan. Dinaragdagan mo pa kami ng buhay, kagaling at kalakasan. Higit po sa lahat, maraming salamat. Hanggang ngayon po lalo mong dinaragdagan. Pinatitibay, pinatitingkad, ipinaliliwanag sa amin ang lalong maraming hiwaga ng iyong kaharian sa langit, na ito po'y aming sinasampalatayanan, Panginoon, at ipinagpapasalamat na kung ito po ay aming tinatanggap, sinasampalatayan at isinasakabuhayan hanggang aming mga kamatayan, nakatitiyak po kami iyong pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ama, mga abang tao lamang kami. Hanggang ngayon po nakatira pa kami sa katawang lupang itong may karupukan, may kahinaan at may kamatayan. Kung kami po'y hindi pa rin nakakaabot sa lalong kasakdalan ng mga pag-uugali na ibig mo pong aming uugaliin sa ibabaw ng sanglibutan, at kung nasusumpungan mong hanggang ay nagkakamali kamit na nagkakasala, Ama, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga anak. Bago mo po kami pakainin ng iyong mga dalisay na aral, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Ama, pagpalain mo po kami sa amin pong gagawing mga pakikinig at pagbabasa ng iyong mga banal na kasulatan. Una na nga pong iyong banalin, linisin, at ituring na muli na isang mabuting kasangkapan ang bibig ng iyong hamak na alipin. Aman Diyos, nalalaman mo kung paanong ang bawat sandali sa aking buhay ay ginugugol ko upang ako po ay makapaglingkod sa iyo ng buong taos-puso at walang kapaimbabawan. Linisin mo po ang aking puso, banalin mo po ang aking kalooban. Patawarin mo po ako, Ama, sa lahat ng aking nagawang kasalanan, at sa araw na ito'y gawin mo po ang aking bibig at dila na isang mabuting kasangkapan, na kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, ang iyong mga salita, ang iyong mga aral, huwag kaming mag-alinlangang ikaw nga po ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng mga unang mga propeta. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristo. Kailanman hindi ka po namatay. Ikaw ang umuugit sa amin. Ikaw ang nagtuturo. Ikaw ang nag-iingat sa amin. At ito'y ipinangako mong tutuparin mo po hanggang aming makamtan ang buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, pagpalain mo rin ang lahat po ng aming mga tagapakinig. Una nga, ang aming mga asawa, mga anak, mga manugang, mga po, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Pagpalain mo po ang aming mga kaibigang ibinigay mo sa amin, na bagaman hanggang ngayon hindi pa sila nangagsisitanggap ng banal na bautismo. Sumasampalataya kaming sila'y iyong iingatan. Sila po, Panginoon, ay itutulad mo sa isang mabuting lupain na kung kanilang mapakinggan ang binhi na walang iba kung hindi ang iyong mga salita at palatuntunan, patutubuin mo po sa kanilang mga puso, gagawin mo po silang mga mabubuting lupain, magbubunga rin ang mga gawang kabanalan, makakasama namin sa iyong banal na kawan. Ama naming Diyos, idinadalangin namin sa iyo na maawat mahabag ka po sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba, sa iyong mga tunay na anak, sa Espiritu mo po't sa katotohanan sa loob ng iyong banal na iglesia na binayaran mo ng dugo sa bundok ng Kalbaryo. Silang lahat na nangangalat, magmula po sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa at mga bayan, paaabutin mo po ang iyong banal na basbas at bendisyon. At sa gabi pong ito kaming lahat, papatnubayan mo po na
kami ay maging tulad sa mga maaamong mga tupa na kung mapakinggan ka namin, ikaw ang aming sampalatayanang nakatayo sa aming mga kalagitnaan, at sa araw pong ito, lubos mo pong liliwanagin sa amin ang 13 aralin o paksa na ibig mong aming matanggap at aming maisakabuhayan. Ang lahat po ng ito, Panginoon, sinasampalatayanan po namin, ibinabasbas, ibinebendisyon mo po sa aming lahat, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po mga kapatid, kung tayo po ay nangakahanda na, atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan. At katulad po ng ugali natin, bago tayo tumalon sa 13 o sa nakatakdang aralin na inihanda ng Panginoong Hesus sa atin sa araw pong ito, babalikan muna natin sumandali ang 12. At kung ano po ang 12, kung inyong natatandaan, kung ano ang tinatawag na bautismo. At kung papaano ang matuwid na paraan ng pagtupad nito ayon sa mga banal na kasulatan. Itinuro po sa atin ng Diyos, napakaliwanag po, yung bautismo, ang ibig sabihin po, sa wikang Griego, bapto, sa wikang Latin, bapti, sa Bibliang Ingles, immersion, baptism. Nang tunay na pakahulugan, mga magulang at mga kapatid, ay paglulubog ng katawan ng isang tao. At kung sino po ang inilulubog ang buong katawan, ito po ang mga taong nang mapakinggan nila ang mga aral ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, sila po ay nagsisi sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Sila po ay yumakap sa mga aral at palatuntunan ng Panginoong Hesukristo, at ang tinatawag na immersion o paglulubog ng buong katawan sa tubig, itinuro po sa atin, ito po ang paglilibing ng ating masamang makasalanang pagkatao. Kaya nga po alam natin, at natutuhan natin ang unang gumanap nitong pagbabautismo ay si Juan Bautista. At ang pagbabautismo ni Juan Bautista, mga kapatid at mga magulang, paghahanda sa pagdating ng lalong makapangyarihan kaysa kanya. Ang paghahanda sapagkat ng mga kapanahunan na yaon ng magkatawan tao ang Panginoong Jesucristo, walang nakakaalaala sa Diyos, walang humahanap sa Diyos. Kaya nga't minarapat ng Panginoon Diyos na maghanda muna ng isang tao na sumisigaw sa ilang, ito nga si Juan Bautista, ihanda ninyo ang daang matuwid ng Panginoon. Kung gaano kahalaga ang utos ng Diyos sa pamamagitan po ni Juan Bautista na kinasangkapan ng Diyos para ipadala ang kanyang mensahe o ang mabuting balita na darating sa likod niya ang tagapagligtas, maging ang ating Panginoong Jesucristo, na wala namang kasalanan, hindi naman naringgan kahit na anong kasinungalingan, bagaman natutuhan po natin ang binabautismuhan ng mga taong mga makasalanan, ang Panginoong Jesucristo ay nagpabautismo. Pumila sa haba ng nakapila kay Juan Bautista sa gitna ng katanghaliang tapat. Hindi inalintana ang hirap, ang uhaw at ang gutom. Kaya nga nang bibinyagan na siya ni Juan Bautista, sinansala siya, bakit mo pinaroonan ako? Ako dapat mong bautismuhan. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo Juan, sapagkat ito ang pagganap ng buong katwiran ng Diyos. Kaya nga't ang Panginoong Jesus muna ang siyang unang sumunod sa halimbawa na panalangin itinuro niya sa mga tao. Mateo 6:9, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman dito sa lupa. Ito ang magawa natin kung ano ang kanyang kalooban sa langit. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo muna,
Bilang pangunahing bunga, siya ang gumanap. Siya man ay gumanap ng pagbabautismo ni Juan. At ang wika ng Panginoon, kayo'y iniwanan ko ng halimbawa, upang ito ay gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Kaya tayong lahat ng mga tao, kahit na ano posisyon natin, presidente ka man, hari ka man, ano ka man, sino ka man, kailangan magpapabautismo ka. At bago ka nga magpabautismo, ang wika ng Panginoong Jesucristo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ipangangaral muna. Marcos, sa kanya pong 16:15 hanggang 16. Gayon din po sa San Mateo, Kapitulo 28 at versikulo 18. Kailangan po makikinig muna tayo. At pagkatapos, ang sumasampalataya. Ano ang utos ng Panginoong Hesus? Bautismuhan ninyo. Saang dako babautismuhan? Saang dako itutubog ang katawan upang ilibing ang kanilang mga unang pagkatao? Hindi po sa lahat ng iglesia. Saan po? Sa pangalan ng Ama, Diyos. Sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus. Sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? San Juan 6:63. Ang bawat salita na sa inyo yaking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Yun po, yung ebanghelyo, yung salita ni Kristo. At saan naroroon yun? Mga magulang, ang bawat sumasampalataya, kinakailangan po, babautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, sa makatwid po baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya po hindi sa lahat ng iglesia. Maraming nagsasabi, born again, born again. Saan ka ba born again? Saan ka ba ipinanganak na muli ng Espiritu at ng tubig? Sa Katoliko po, nung bata pa po ako, bininyagan na po ako. Yung bautismo ng simbahang Katoliko, hindi mo maiahalin tulad sa iniwan ng halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Siya mismo ay nagpalubog sa ilalim ng tubig. Pati bata, binibinyagan. Hindi naman dapat binyagan. Yung mga Katoliko, mga Protestante, nagbibinyag ng mga bata. At ang maraming mga Protestante, nagbibinyag patayo, binubuhusan. Wala pong gayon. Inilulubog po ang buong katawan, mga kapatid, na ipinahahayag ang kanilang mga kasalanan. Napakaliwanag po, yung mga bata hindi dapat binyagan. Ano nga ang kasalanan ng mga bata? Kaya huwag kayo maniniwala dyan sa mga utos, aral ng mga tao at mga palatuntunan ng mga demonyo. Sabi nila, pag namatay daw yung anak na hindi nakumpilan, wala namang kumpil sa Biblia. Pag namatay daw na hindi nabasbasan, nabautismuhan ng pare, magiging tiyanak. Mga sinungaling yung mga yan, magsilayo kayo sa kanila. Galatias 1:8 at 9. Kahit na kami o mga anghel sa langit mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap sa amin, ang wika ni Apostol Pablo, itakwil ninyo. Kaya nga pag may nangangaral sa inyo ng bata, binibinyagan, kinukumpilan, inyong itakwil, palayasin ninyo, layuan. Mga kapatid, wala pong utos at aral na ganyan. Kaya naliwanagan natin, una, ang tinatawag na bautismo ni Juan, paghahanda ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, at nang dumating din ang ating Panginoong Jesucristo, tawagin ang 12 alagad, sila man po ay nagbabautismo ng lubog sa tubig. At meron pang isang uri ng pagbabautismo, ang wika ni Juan Bautista, binibinyagan ko kayo, binabautismohan ko kayo ng tubig. Dadapwat siya na sumusunod sa likod ko ay lalong mas makapangyarihan kaysa akin. Babautismuhan niya kayo ng ano? Ng Espiritu Santo at ng apoy. Bibinyagan tayo ng Panginoong Jesucristo ng Espiritu Santo. Alin nga yung Espiritu Santo? Sa 63 ng aklat ng Ebanghelistang si Juan, salita na kanyang itinuturo sa atin na kung liliwanagin ang tinatawag na Ebanghelyo na pinakikinggan natin. Bakit natin kailangan pakinggan? Romanos 10:17. Ngayon nga ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig. Alin ang pakikinggan? Hindi po mga libro ng mga papa.
Hindi po libro ng mga teologo o mga pantas ng mga tao. Hindi po aklat ng mga scientists, mga magutulad ng ginagawa ng mga Scientologists. Hindi po mga aklat ng mga OBOPs pong tao na sila daw ay sugo nga. Hindi yung mga paso-pasugo na yan. Hindi. Bibinyagan tayo, lilinisin tayo, babanalin tayo ng Espiritu Santo. Sa 63 ng San Juan, mga salita na sa inyo yung aking sinasalita. Kaya nga, sa 15:3 ng San Juan din, ang wika ng Panginoon, ang salita niya ay talagang parang sabon, parang Tide, parang Clorox, puputi tayo. Kayo'y malilinis na sa salita na sa inyo ay aking sinasalita. Yan, binibinyagan tayo. Maski ngayon, sa araw at oras na ito, nakikinig kayo ng salita ng Panginoong Hesukristo na binabanggit at binabasa ni kapatid na Cirilo sa inyo, nililinis kayo ng Espiritu Santo, binibinyagan kayo ng mga salita ng Diyos. At kung alin naman yung tinatawag na apoy, sa kanya pong unang aklat ni Apostol Pedro, sa kanyang pangkat una, talatang 6 hanggang 7, hayaan po ninyo na basahin ko, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagaman ngayon, sa sandaling panahon kung kailangan, pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Mga kapatid, para yung ginto idinadarang sa apoy para pag natanggal yung tinatawag na iba't ibang mga sangkap, maging puro ang ginto. Gayon ang ating kaluluwa. Pag mga magulang at mga kapatid, idinadarang tayo sa sari-saring pagsubok. Nariyan ang magkasakit tayo. Nariyan ang mawalan tayo ng hanap buhay. Nariyan ang iwanan tayo ng ating asawa. Nariyan ang itakwil tayo ng ating mga magulang. Nariyan ang kamuhian tayo ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kapwa-tao nang dahil sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Ang magtitiis hanggang wakas ang wika ng Panginoon, 24:13 ng Mateo. Sila lamang ang maliligtas, ang ibig sabihin, ang maidarang sa apoy, sa mga pagsubok at nanatiling matingkad at tunay na tulad sa ginto ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga ang wika ng Panginoon, basahin po natin sa aklat ni San Mateo, sa kanyang kapitulo 16, versikulo 25, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Iniingatan ninyo ang sarili nyo, pero hindi kayo naglilingkod sa Diyos, puro kalayuan. Ang mag-ingat ng kanyang buhay at maghangad nito, mawawalan, dadapwat. Ang mawawalan ng buhay alang-alang sa akin at sa aking ebanghelyo. Sa mga salita ng Panginoong Hesukristo, ang ibig lamang sabihin, halimbawa si kapatid na Cirilo namatay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, kung ako'y mamatay alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoon, magkakaroon ito sa makatwid, nakakatiyak ako. Kung ako man ay mamatay, ang buhay kong ito nang ako'y nabubuhay pa, ginugugol ko araw at gabi sa pag-ibig ko sa aking Panginoon Diyos, na walang iba kung hindi ang aking Panginoong Hesukristo. Iniibig ko siya ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip ko. Magkakaroon ako, tiyak na tiyak, ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating naliwanagan ng nakalipas nating aralin bilang 12. At sa araw at gabi pong ito, dumadako na po tayo sa aralin bilang 13. Mga kapatid at mga magulang, tayo po ay magpapasimula na sa pamamagitan po ng ganitong mga pananalita. Pagkatapos po na ang mga tao ay makarinig
ng mga katotohanan. Tulad po ng napakinggan natin, aralin bilang una hanggang 12. At tayo po ay nanampalataya sa mga itinuro ng Diyos sa pagkasangkapan po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron pong tinatawag na dapat po na maging panuntunan tayo kapag tayo naging membro na, kapag tayo nagpabautismo na, kapag tayo po nasa loob na ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napakinggan ninyo kay kapatid na Cirilo na napakagaang po ng tinatawag na pagpasok sa langit. Ito po'y libre. At wala kayong aalalahaning wika nga, ikapo, tithing, special abulo yan, o kung ano-anong mga wika nga ipinag-uutos, lalo na kayo sa inyo-inyong mga sariling iglesyang kinagisnan o hanggang ngayon kinaaaniban ninyo. Meron kayong mga special na mga tinatawag na meeting dito, meeting dyan. Puro kapaimbabawan naman ang nangyayari. Wala rin nakakasunod sa mga utos at palatuntunan ng Diyos. Mga magulang, puro kapurihan ng tao, kapurihan ng kung sino-sino, ng mga obispo, lalo na nga. Mga kapatid, yan bang mga bagay na yan ba ang pinag-uutos ng Diyos na gagawin nating ugali sa loob ng bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Meron pong mga banal na wika nga utos ang Diyos. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, magsiparito kayo sa akin, kayong nangapapagal, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamong puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. At nang matutuhan natin ito, sumunod tayo sa Panginoon. Kung saan naroon ang Panginoon, siya po ang presidente ng iglesia. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ito ang kanyang ililigtas sa ikalawang pagparito. Efeso 5:23 at 25. Walang ibang pangalan ng iglesia sa silong ng langit nasukat nating ikaligtas kung hindi ang pangalan ng ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo nga po ay nagpabautismo na sumasagisag na inilibing na natin ang ating unang masamang pagkatao na nadaya ng diablo, nadaya ng iba't ibang mga masasamang mga aral, utos ng mga tao at ng mga demonyo. At ngayon nga po, tayo ang ipinanganak na muli ng Espiritu, ng mga salita ng Panginoon at ng tubig, paglulubog ng ating lupang katawan. Ang ating pag-aaralan, ano-ano na po ang mga banal na uri ng samahan nating mga magkakapatid sa loob ng iglesia. At meron bagang pag-uugali na ipinag-uutos ang Diyos na ating dapat na uugaliin? Sa ganito pong katanungan, mga tagapakinig namin, bubuksan ko po ang isang talata sa Biblia. Pagkatapos na mapakinggan na natin ang lahat ng mga bagay, ito na lamang ang ating isa sa katuparan. Makinig po tayong mabuti. Buksan po ninyo ang Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Putulin ko po muna. Dumating na tayo sa katapusan ng lahat ng mga bagay. Magmula aralin bilang una, ang pasimula ng paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay, hanggang aralin natin hanggang bilang 12, ang kapuspusan para ang tao ay maging anak na muli ng Diyos, kailangang mabautismuhan. Narinig na natin ang lahat ng bagay. Ito ang wakas ng bagay, Ecclesiastes 12:13. Ano na lamang ang dapat nating gagawing magkakapatid at gagamitin nating panuntunan sa isa't isa? Lahat ay narinig. Narinig na natin. Ano ang utos ng Diyos sa atin ngayon?
Nasa iglesia na tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, nabautismuhan na tayo. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ituloy natin. Ikaw ay matakot sa Diyos. Ito po ang unang-unang utos na dapat nating uugaliin, gagampanan, dapat nating susundin sa loob ng iglesia. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan po, napakaganda. Anak na tayo ng Diyos. Nabautismuhan na po ako. Nailubog na po ang tubig ko. Ang katawan ko sa tubig. Ako po ngayon tinatawag na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po pala Israelita na sa Espiritu. Ako po pala ay anak na rin ni Abraham. Galatias 3:29. Tagapagmana ako ng buhay na walang hanggan. Napakinggan ko po ang lahat ng bagay. Sinunod ko po hanggang sa ako'y magpabautismo. At meron na lamang po na dapat una sa lahat bilang katawan ni Kristo o anak ng Diyos, susundin natin, ang lahat ng kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan nating mga tao, lalo na nga tayong mga anak ng Diyos sa loob ng iglesia. Ang tanong po natin ay ito. Alam natin, napakaraming utos ng Diyos Alam natin lahat ng kabanalan, utos ng Diyos yan. Huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya. Ang lahat ng bagay, utos lahat ng Diyos yan. Iibigin natin ang ating kapwa, mga magulang at mga kapatid. Igagalang natin ang ating ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang mabuhay tayong malawig sa balat ng lupa at mapayapa. Efeso 6:1-2. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa iglesia. 5:23 at 25 ng Efeso. At gayon din naman kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa gaya naman ni Kristo. Si Kristo ang ulo ng katawan at si Kristo umibig sa kanyang asawa gaya ni Kristo umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa iglesia. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Alam natin, utos ng Diyos yan. Alam natin, igagalang natin ang lahat ng mga tao, mga magulang at mga kapatid. Datapwat, ang tanong po natin ay ito. Ang lahat ng mga kautusan na yan, yan ang tinatawag na una-una kautusan na moral para tayong mga tao'y mabuhay na mapayapa na pinagpapala ng Diyos. Bukod sa lahat ng mga kautusan na iyan, mga kapatid, alin po ang una sa lahat? Huwag nating lilimutin na unang pinag-utos ng Diyos, higit na nga sa lahat ng kanyang anak sa loob ng iglesia. Pakinggan po natin. At bakit po? Ito muna'y ipinaalaala sa atin, yung Ecclesiastes 12:13. Balikan natin, Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. O hindi ba, kapatid na Cirilo, itinuro natin sa mga nakikinig? Ang Romanos 8:1, wala ng ano pamang hatol ang mga nakay Kristo Jesus. At ang mga na kay Kristo Jesus, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi ba, mga magulang at mga kapatid, dito'y tinitiyak na ng Panginoon Diyos na kung tayo na kay Kristo Jesus, wala na tayong ano pa manghatol. Bakit inuulit na naman ito sa atin? Sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Tingnan po natin ang dahilan. 12:14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Ayan. Bakit ipinaalaala sa atin sa 13 na aralin na wag nating kalilimutan, susundin ang lahat ng utos ng Diyos. Ito ang buong katungkulan ng tao.
Sapagkat kahit po tayo, mga anak na ng Diyos, kahit na po tayo napasama na sa iglesia ng Diyos, na ililigtas ng Diyos, mga magulang sa impyerno, kung tayo po ay liliko, kung tayo po'y makakalimot, kung tayo babalik na naman doon sa mga suka, ang ibig sabihin, doon sa mga kasalanan na ating iniwanan na, inilibing na sa ilalim ng tubig, tapos babalik na naman tayo dyan. Halimbawa, yung pagbili-bili ng ticket ng lottery, yung paninigarilyo, yung paglalasing, yung pagsiping sa hindi natin asawa, yung mga pambababae. Ibig ng Diyos, alalahanin nating lagi ang lahat ng mga bagay na gagawin natin ay dadali ng Diyos sa kahatulan, mga kapatid. Kaya nga, huwag nating lilimutin ang nangapasulat, mga magulang, maging nung una pa man, alalahanin natin na maging ang mga unang banal na mga tao na ng Diyos. Alam natin, yung mga Israelita, o hindi ba sila inalis ng Diyos sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto? Hindi ba sila inalalayan ng Diyos magmula sa kanilang paglalakbay sa ilang sa loob ng 40 taon? Hindi ba sila ang pinangako ang pagkakalooban ng sariling lupain at ginawa ng Diyos? Sila yung mga anak na ng Diyos. Pero kung natatandaan ninyo, yung mga nakalipas nating aralin, yung isang utos ng Diyos na huwag kang gagawa ng kahit na ano pa man kung araw ng Sabado, igagalang mo ang Sabat. Natatandaan ba ninyo? O isang lalaking namulot lang ng patpat. Ano ba patpat? Para ipamparikit. Siguro may niluluto. Biyernes pa lang, nakalimutan niyang mag-ipon ng patpat. Kaya Sabado, nahuli siya ng mga Israelita. Isinumbong siya kay Moses. At sinabi ni Moses, ikulong yan. At hindi ko alam kung ano iparurusa sa kanya, ay ako'y makikipag-usap muna sa Diyos. At nang dumalangin nga ang Moses na ito, sa Diyos, sumagot ang Diyos, yang lalaking yan, pukulin sa bato hanggang sa mamatay. Na doon ay ipinakikilala ng Panginoon Diyos, na siya ang Diyos, siya ang hari, na kapag siya'y nag-utos, ang lahat ng tao kailangan makikinig at susunod. At para magkaroon ng takot ang lahat na wag nang ulitin yung ginawa nung tao na araw ng Sabat sinuway, namulot ng patpat. Alamin ninyo ang mga bagay na nangapasulat ng una ang wika ng mga santong sulat, Romanos 15:4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una, nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ano pa ba ang mga nangapasulat? Ay, hindi ko nabubuklatin. Alam natin ang kasaysayan ng dalawa sa mga anak ni Aaron. Alam natin si Aaron, Levita. Siya ang pinunong saserdote. Makinig kayong mabuti para may matutuhan kayo. Alam natin isang pagkakataon, yung kanyang dalawang anak, na sila rin naman ay tagapangasiwa sa pagsamba nila noong araw. Alam natin si Nadab at si Abiho, ng pagkakataong nagsipaghandog na sila ng mga handog ng mga Israelita na mga hayop na walang kapintasan at mailagay na sa tabernakulo, at ang apoy na sana'y manggagaling sa langit, ang dilang apoy ng Diyos na siyang susupok sa mga handog, at ang handog ay magiging masarap na samyo sa kanyang harapan sa kalangitan. Hindi po dumating kaagad. Nainip si Nadab at si Abiho, mga magulang at mga kapatid. At dahil nga po dito, mga kapatid at mga magulang, sa galit ng Diyos, sapagkat sila po ay kumuha ng ibang apoy na suuban, yung apoy na dapat sanang sumunog sa kanilang handog, sa halip na sunugin yung handog, ang sinunog ang magkapatid na Nadab at Abiho, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga po, dapat na tayong mga magkakapatid, mga magkakaibigan na nakikinig, tatalasan po natin ang ating mga pakikinig, sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na ating
makunan ng aralin sa ating mga buhay, maging mga halimbawa sa atin, kamukha ng sinasabi sa Romanos 15:4, ang anumang mga bagay na isinulat ng una nung matandang tipan, nangasulat dahil sa ikatututo natin. Kaya nga natutuhan natin? Doon sa aklat ng mga bilang, 15:32. Kayo naman ang magbasa sa inyong Biblia. Ano natutuhan natin doon? Araw ng Sabado, isang tao, isang Israelita, namulot. Araw ng Sabado, ng patpat, gagamitin pa sa panggatong, pangluto ng kakainin ng kanyang pamilya. Pero anong ginawa ng Diyos? Iniutos ng Diyos kay Moses, pukulin ng bato hanggang sa mamatay. Kaya ibig kong maunawaan natin, ang Diyos hindi katulad ng itinuturo sa atin ng mga relihiyon nating kinaaniban at kinagisnan. Ang Diyos ay pag-ibig. Puro pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, pero isang mamamatay, isang kakilakilabot. Mga magulang at mga kapatid na bumabawi ng buhay, na siya rin naman ang may-ari ng buhay na yon. Kaya wala tayong karapatan na huwag susunod. Matakot tayo sa Diyos. At diyan namin kayo ibinabalik sa tunay na pagkatakot. Hindi yung inyong ginagawa, itinuturo sa inyo ng mga relihiyon ninyo. Hallelujah, amen, praise the Lord. Hindi ka mahalaga, iglesia. Hindi ka mahalaga kung saan ka nakaanib na relihiyon. Ang mahalaga you have faith in Christ. Maski na demonyo ka, maski mamamatay ka, maski na namatay ka sa kandungan ng ibang babae, may asawa ka na at may pamilya ka na, binigyan ka ng atake ng Diyos sa puso, sa piling ng ibang babae. Mga magulang at mga kapatid, huwag niyo sabihin sa akin na hindi ang Diyos ang pumatay sa mga ganyang uri ng mga salawahang mga asawa. Mapalalakit, mapababae. Mga magulang at mga kapatid, ang Diyos ang bumubuhay, ang Diyos ang pumapatay, ang ipinakikilala sa atin dito, matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. At ang Diyos, hindi pumipili ng tao. Tinanin niyo si Nadab at si Abiho. Sa Levitico 10:1, mga kapatid, maaaring sabihin ni Aaron, Panginoon, maawa ka, mga anak ko yan. Ako ang saserdote. Kumbaga sa huling araw na ito, presidente ako. Ako'y gobernador. Ako'y chief of police. Ako'y makapangyarihan. Nakita niyo yung ginagawa ng mga politiko? Mga magulang at mga kapatid? Politiko, nahuhuli pa sila na sila nang ang gumawa ng batas, bawal lang magsugal nang mahuli sila na nagsusugal, kakalaboso sila, nilalabanan nila yung mga alagad ng batas. Ayoko na lang magsalita sa inyo Mga magulang at mga kapatid, baka sabihin niyo, ako'y naninirang puri yung mga politiko na yan. Sila ang gumagawa ng batas, pagkatapos sila mga smuggler, sila ang mga nagnanakaw sa gobyerno, sila ang puro corruption. Sila ang mga mang-aapi ng mga mahihirap sa Diyos. Huwag mo sabihin presidente ka. Eto nga, anak na nga ni Aaron punong saserdote ng kanilang panahon. Si Nadab at si Abiho, ng mga anak ng hierarchy. Mga magulang, mga pamangkin ito ni Moses, mga magulang at mga kapatid, sinunog ng apoy. Kaya tayo dapat matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. Ito ang ating buong katungkulan. Ano po una sa lahat nga? Ang ibig ng Panginoon na ating maunawa ang magkakapatid na siyang pinaka-panuntunan, pinaka-guide natin bilang bahagi na tayo ng kanyang katawan. Buksan natin ang Mateo 23:9. Eto, sa loob po ng iglesia ito, nang kayo po ay mabautismuhan, ako kayo, naging membro tayo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang ipinag-uutos sa ating magkakapatid? Dito po pinag-uusapan yung spiritual na kabuhayan natin bilang anak ng Diyos sa Espiritu. Ano ang utos niya? Mateo 23:9. At huwag ninyong tatawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid baga, siya na nasa langit. Ano po ang nakuha natin dito? Mga kapatid at mga magulang, huwag ninyong tatawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa,
sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatwid baga siya na nasa langit. Ngayon, ang tanong natin ay ito, kapatid na Cirilo. Ang ibig ba ninyo sabihin huwag nating tatawaging Ama ang ating mga tatay sa laman? Ayan po, kapatid na Cirilo, liwa-liwanag po Huwag ninyong tatawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa. 23:9 San Mateo. Sapagkat iisa ang inyong Ama, sa makatwid baga siya na nasa langit. Ito po baga ay kumakatawan dito sa ating tinatawag na Ama sa laman. Tatay ko, Cirilo Gonzales Sr. Tinatawag ko siya, tatay, Ama. Ama! Sa kanya ako nanggaling At siya ang iisa kong Ama dito sa aking lupa, sa aking katawang lupa bilang isang tao. Meron akong tinatawag na Ama. Ibig bang sabihin nagkakasala ako kung tinatawag kong Ama ang aking Ama sa laman? Mga kapatid at mga magulang, kung bubuksan po ninyo ang Efeso 6:1-2, iibigin mo at igagalang mo ang iyong mga magulang. Ito ang unang utos na may pangako upang lumawig ka na mapayapa sa ibabaw ng lupa. Hayaan po ninyo na aking basahin, mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid, para wag po tayong magkamali. Ito po, mga anak. Ako anak, kayo anak, lahat ng tao naging anak. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Sino ba mga magulang natin? Tatay ko at nanay ko, yung tatay niyo, tatay nanay ninyo. Mga magulang, sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid, igalang mo ang iyong ama, ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ayan po. Ang tanong natin kanina, kapatid na Cirilo, kasalanan ba na tinatawag nating tatay at nanay ang ating mga magulang? Hindi po. Ang pinag-uusapan po rito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yung ating buhay sa loob ng iglesia ng Diyos, sa loob ng ating mga relihiyon, sa loob ng tunay na iglesia. Ayaw po ng Panginoon na meron tayong tatawaging Ama. Sino ba ang tinutumbok dito na tinutukoy? Yan, Simbahang Katoliko na naman. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng Ama. Anong ginawa ng mga leader ng mga relihiyon ninyo? Pope? Ano ba ibig sabihin ng Pope? Papa? Papi? Papa? Ama? Mga magulang, Ama? Bawal na bawal po ng Diyos yun. Kapag kayo ay leader ng relihiyon, huwag kayong magpatawag ng Ama. At kailanman si Apostol Pedro hindi po tinawag na Ama. At kung nabubuhay si Pedro ngayon, baka pagtatadyakan kayo, pagsisipain kayo. Kayo mismo sumisira sa utos ng Panginoong Jesucristo. Huwag ninyong tawaging Ama ang sino mang tao sa lupa. Sa makatwid sa loob po ng iglesia, bawal na bawal po yan ng ating Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Yan ay pangunahing utos. Sipin ninyo yan, huwag kayong magpatawag ng Ama. Sapagkat iisa ang ating Ama. Ang Ama, ang ating Panginoon Diyos. Siya lang ang dapat nating tawaging Ama. Mga magulang. Pero yung ating mga magulang, pinanggalingan ng ating katawang lupa, ang tatay natin at nanay natin, tatawagin nating tatay at nanay. Igagalang, irerespeto natin para mabuhay tayo na malawig sa balat ng lupa at mapayapa. Ngayon, bukod po sa pagpapatawag ng Ama sa loob ng iglesia, kung ang pag-uusapan ang relihiyon o ang tinatawag na espiritual na pamumuhay sa paningin ng Diyos, ano pa ang mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng iglesia na kailangan to uugaliin natin Mateo 23:10. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, ayan, Lord, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid baga ang Kristo. Ayan. Ni huwag kayong magpatawag ng mga Panginoon. Huwag kayong magpapatawag ng Panginoon. Senyor, sa Kastila, Panginoon. Sa Tagalog, Panginoon. Sa Kastila, Senyor.
Bakit po kailangan ito reserbado para sa ating Panginoong Senyor Hesukristo lamang? Ano bang ginawa ng kinagisnan? Simbahang Katoliko na naman. Monsenyor. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng mon? Akin, Senyor, Panginoon. Tataka lang tayo, nakapagtataka lang tayo mga Pilipino. Santambak ang binabalasubas sa inyo ng mga senyor ninyo. Isipin, alam ba ninyo pag tinatawag ninyong senyor yan, para kayong mga busabos. Para kayong mga alipin. Kamukha na sinasabi ni Jose Rizal. Binigay niya ang kanyang buhay para mapasulat lang yung no limitangerit el filibusterismo na yan at ang sulat niya sa kadalagahang mga babae sa malolos. Mga kapatid, nawala ng saysay ang dugo ni Dr. Jose Rizal. Bakit? Hanggang ngayon, puro Katoliko kaya. Yan ang dahilan kaya namatay si Dr. Jose Rizal. Ipinaglaban niya yan. Hindi niya niretract, hindi niya binaliwala, hindi niya mga magulang binawi ang kanyang mga isinulat. Kaya siya binaril sa Luneta. Kaya nga yung nakasulat sa Intramuro sa Museum ni Rizal, nag-retract daw si Jose Rizal. Pati ang pirma ni Rizal, dinaya ninyo. Isang napakagandang tanong, kayong mga Katoliko, kung si Rizal binawi yung kanyang mga sinasabi nilang paninira sa simbahang Katoliko at sa papismo, bakit ipinabaril pa sa Luneta? At itong maraming mga nagsasabing kabalyeros di Rizal, puro kayo paimbabaw. Puro Katoliko kayong lahat Mga magulang, kung kayo talagang tunay na kabalyeros di Rizal, lumabas kayo dyan sa simbahang Katoliko. Ipaglaban ninyo ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. There will be no tyrant if there is no slave. Kung liliwanagin, kung hindi tayo magpapaalipin, wala yung mga mang-aalipin na yan. Dadapwat sa sentido espiritual ang ibig din namang ipakilala ni Dr. Jose Rizal. Kung walang mang-aalipin, kung walang Panginoon, walang magiging alipin. Yan ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Bakit? Pag nagpatawag kayo ng Panginoon, kamukha ng ginagawa ninyo ngayon, hanggang sa huling araw na ito, binubusabos ninyo ang mga tupa ng Diyos, pinagsasamantalahan ninyo. Mga kapatid at mga tagapakinig po namin. Yan lang ang ibig sabihin. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Iisa ang Panginoon, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ang Kristo! Siya lang ang ating Lord. Siya lang ang ating Master. Mahirap bang intindihin yan? Nako, hanggang ngayon patuloy pa rin ang papuri ninyo dyan sa mga monsenyor ninyo. Hinahalikan pa ninyo. Niluluhuran pa ninyo. Ginagawa pa ninyong parang mga Diyos. Ginagawa pa ninyo ng mga iskayolang mga larawan at kung ano-anong mga, nako, nagkakasala kayo mga tagapakinig. Ang wika ng Panginoon, una na nga, huwag kayong magpatawag ng papa. Nagpapatawag kayo ng pope. Huwag kayong papatawag kayo ng pare. Mga magulang, kasalanan po yan. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Huwag kayong magpatawag ng Senyor, Monsenyor. At hindi lang Monsenyor. Ano-ano pa ang mga katawagang ibinigay ng simbahang Katoliko at ng maraming relihiyon sa kanilang mga leader, mga magulang at mga kapatid. Hindi pa nagkasya sa Monsenyor, meron pang kardinal. Ano ba ibig sabihin ng kardinal? Alam ba niyo ibig sabihin ng kardinal? Kardinal! Pag sinasabing kardinal, pinakamataas sa lahat. Kardinal! Mga kapatid at mga magulang, at yung kardinal na yan, yan dapat tawaging cardinal of sin. Yan si cherubim, yan ang espiritu ni cherubim, ni Satanas, na ibig niya maging Diyos na rin siya. Sipin ninyo, meron ng pare, meron pang senyor, meron pang monsenyor, meron pang kardinal. Ano pa ang inilagay nilang mga posisyon na matataas? Arsobispo, nako po. May kardinal na, may arsobispo pa. Alam ba ninyo ibig sabihin ng arsobispo? Archbishop. Arko. Ano ang arko? Pinakamataas. Santambak yung mga leader ninyo, puro matataas ang posisyon.
Mga kapatid, pagkatapos ang Panginoong Jesucristo, hindi man lang ninyo pinapupurihan at pinararangalan, mas marami kayong papuri. Kanino ang mga papuri ninyo? Una sa Papa sa Roma, ikalawa sa mga kardinal ninyo, sa mga arsobispo ninyo, sa mga Lorenzo Ruiz ninyo, sa mga kalunsad ninyo, sa mga Birhen Maria ninyo, sa mga santong kahoy ninyo. Ay, nako! Mahirap bang intindihin yan? Lahat na lang ng pinakamatataas na kapurihan, ikinakapit ninyo dyan sa mga leader ninyo. Samantalang ano ang itinuturo ng Biblia kung bakit ayaw ng Panginoong Jesus na sa loob ng kanyang iglesyang itinayo at binayaran niya ng kanyang sariling dugo, ayaw niyang merong aangkin ng katawagan o kapurihang ama ng Senyor, mga magulang at mga kapatid, at ng mga matataas pang mga katungkulan. Kanino lamang dapat iukol sa loob ng iglesia ang mga kapurihan na ipinagbabawal ng Diyos na huwag itatawag sa kanyang mga alipin? Unang Kronika 29:10. Basahin ninyo, basahin natin. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan, at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel na aking ama, magpakayi kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan. 29:11. Tuloy natin. Iyo ang kadakilaan, O Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Panginoong Jesucristo. Iyo ang kapangyarihan. Iyo ang kaluwalhatian. Iyo ang pagtatagumpay. Iyo ang karangalan. Sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian. O Panginoon, ikaw ay mataas. Ikaw ang Pangulo sa lahat. 29:13. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Iyan! Sa Diyos natin ibibigay ang lahat ng kapurihan at karangalan. Mga kapatid at mga magulang, meron pa ba na ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristo na uugaliin natin na huwag nating gagawin? Una, huwag patawag ng Ama ang mga leader natin, mga kapatid at mga magulang. Huwag magpatawag ng Senyor. Meron pa ba? 23:8. Ito po. Datapwat kayo ay huwag magpatawag na Rabi. Ayan. Huwag kayong magpatawag na Rabi. Ang kausap yung 12 apostol. Ano ba ang 12 apostol? Sila ang mga mangangaral. Sa huling araw, sila ang pinaka-ministro. Sila ang tagapagturo. Mga kapatid at mga magulang, ano ang utos sa mga tagapagturo sa loob ng iglesia? Huwag kayong magpapatawag ng Rabi. Ano ba ibig sabihin ng Rabi? Ituloy natin. Sapagkat iisa ang inyong guro. Huwag kayong magpatawag ng Rabi. Huwag kayong magpatawag ng guro. Sa makatwid, iisa ang pinakaguro natin. Kaya kung inyong sasabihin si kapatid na Cirilo ninyo, hindi ba kapatid na Cirilo kayo nagtuturo, lalo na ngayon? Opo. Kayo po ba'y nagpapatawag ng guro? Hindi po. Tawagin na lang ninyo akong kapatid na Cirilo. Maligaya po ako, kapatid lang. Dito sa ibang mga relihiyon kamukha nung araw, kaming dalawang mag-asawa Nabalitaan nila, ministro ako daw. Ministro, nangangaral daw ako. Pati si kapatid na Rosita, kung tawagin pastora. Mga magulang, tawag sa amin ng mga protestante. Minsan, nagsalita kami sa isang samahan ng mga protestante sa may Binyang Pagkatapos ng pagsamba pati si kapatid na Rosita tinatawag na pastora. Sabi namin, wag po ninyo kaming tawaging pastor o pastora. Iisa ang ating pastor. At ang babae, walang karapatang mangaral sa loob po ng iglesia. Huwag kayong magagalit sa akin. Yan po, nasa kasulatan, ang lalaki lang ang mangangaral. Ang babae, makikinig lang. Huwag kayong magagalit. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Iisa ang ating rabay. Ang ating guro, ang Panginoong Jesucristo.
Mga kapatid at mga magulang, ang Panginoon ang ating guro, pastor. At siya kailanman hindi namatay. Siya po ang Panginoong Jesucristo at tayong lahat. Ang wika nga dito sa 23:8, dadapwat kayo'y huwag patawag na rabay, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Tayo pong lahat sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kami po ay magkakapatid po lamang. Kami po ay mga small potato. Kami kakaunti, kami mahihina, kami mahihirap, kami walang impluensya sa politika, hindi kami namumulitika. Hindi namin ipinagbibili ang benta namin sa mga politiko, hindi kami nang hihingi ng limos, hindi namin ipinanghihingi, ipinagpoprosesyon at ipinagwawaldasan ng mukha ng Panginoon sa mga kalye, mga krus at mga kung ano-anong mga parapernalya upang manghingi kami ng abuloy para sa Panginoong Jesucristo. Hindi kami ganyan. Kami po'y mga magkakapatid lang at wala kaming tinatawag na guro. Maski yung salitang ministro, hindi namin magamit sa aming sarili. Alam ba ninyo ibig sabihin ng ministro? Sugo. Mga magulang at mga kapatid, bakit gagamitin namin ng sugo? Marami na ngang iglesia rin, di ba? Iglesia dyan ng tao. Yung kanilang obispo, sugo daw ng Diyos, anghel daw. Si Kristo, tao. Baka mapagkamalan ninyo kami. Kami po'y iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus na Diyos at hindi tao. Mga kapatid at mga magulang. Anong katunayan? Na talagang ibig ng Diyos walang magpatawag sa atin ng pastor o guro o rabay, na siya lang ang tangi nating pastor. Unang Pedro 2:25, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupa na nangaliligaw, dadapwat ngayon ay nangababalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino nga yung pastor at obispo ng ating kaluluwa? Di ko na po babasahin, kayo na lang ang magbasa. Yung nagbigay ng kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. Sino? Yan ang ating Panginoong Jesucristo. O ano pa ang mga katunayan? Na hindi lamang basta pastor ang ating Panginoong Jesucristo. Hebreo 3:1, basahin ninyo. Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol. Ayan na, ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Napakaganda. Hindi lang basta pastor. Hindi lang basta tagapagturo. Hindi lamang mga magulang, basta tagapagturo natin. At siya po'y obispo na, at siya pa rin ang apostol at dakilang saserdote, pinakamataas. Kaya huwag kayong magpatawag ng Ama. Iisa ang Ama. Sino? Yung pinakamataas sa atin. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang pastor natin, siya ang obispo natin. Mga kapatid at mga magulang, nakakalungkot, nakakainis. Sa huling araw na ito, ang malimit nating nakikita sa mga relihiyon na yan, pati yung mga imnaryo nila, may mga litrato ng mga obispo nila. Mga magulang, nawawalan katuloy ng ganang umawit. Halimbawa, nung minsan mga magulang at mga kapatid, nung ako'y bago rito sa Amerika, una kong pinasok ng mga protestante. Pagbukana ko pa lamang, pagpasok sa pintuan, mga litrato na ng mga obispo nasa dinding. Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy, Doctor of blah blah blah, Doctor of so-and-so. Pagkatapos pagtayo, nang maipakilala na, basta na lang nagbuklat ng Biblia, binuksan ng St. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him shall not perish, but shall have eternal life. Hallelujah, amen, praise the Lord. Sarado na Biblia. Pag sara ng Biblia, wala pang 5 minuto ako sa upuan nila, lumayas na ako. Hindi ako interesado dyan sa mga kwento ng mga pastor ng mga protestante na yan. Mga magulang at mga kapatid. Ipinakikilala pa lang yung pastor. Our guest today is a missionary doctor of ministration of Christ. He came from Africa. He was the leader of our church in the Middle East.
Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy and Letters, blah blah blah, nilayasan ko na. Mga kapatid, si Kristo hindi man lang nabanggit, ang ating Panginoon, na siyang pinaka-arsobispo natin, pinaka-pastor, pinaka-senyor natin, Ama, Guro, Rabbi, Apostol at Saserdote ng ating mga kaluluwa. Ngayon, huling tanong na po natin, mga kapatid at mga magulang, pagkatapos na ituro sa atin yung pinakapangunahing wika nga, ugali na dapat nating ugaliin, na ating iibigin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip natin, mga kapatid, at tayo, huwag tayong magpapatawag ng Panginoon, ng Ama, Rabbi o Guro, sapagkat iisa lang ang ating Ama, iisa ang Panginoon, iisa ang ating pastor, arsobispo, pinakamataas sa lahat. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa atin. At hindi ang mga buwisit na mga pastor-pastor na mga sugong anghel daw na nagsasabing kung hiwalay kayo sa pamamahala nila, hiwalay kayo sa Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga yan. No? Magagalit kayo sa akin, pero bahala kayo. Kaluluwa ninyo yan. Magpaloko kayo kung gusto ninyo. Kayo itatapon sa impyerno, hindi ako. Mga kapatid, tunay po baga naman na may mga pag-uugali sa loob ng bahay ng Diyos na siyang dapat nating gawing panuntunan sa ating mga buhay. Unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano ba ang Diyos dito sa bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Ayan, iglesia ng Diyos na ating kinaaniban, dito tayo bautisado. Ano ang Diyos dito? Diyos na buhay. Ano ang narito sa bahay ng Diyos na buhay, na iglesia ng Diyos, na pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo? Haligi at suhay ng katotohanan. Ang ibig lamang ipakilala, nasa iglesia ng Diyos ang haligi. Meron ba kayong nakitang bahay na walang haligi? Pag wala pong haligi ang bahay, baksak yan. Giba. Hindi makakatayo ang bahay pag walang haligi. Yan ang tayuan. Yan ang pundasyon. Haligi! At suhay ng katotohanan. Ang ibig sabihin, ang iglesia ng Diyos, na bahay ng Diyos. Mga kapatid, naririto lamang ang katotohanan. Hindi po kami yung dating daan ni Eli Soriano. Kami po ang mabuti, ang buhay na daan, ang bagong daan. Mga kapatid, na inusig ni Apostol Pablo. Ito ang ipinakikilala ni Pablo. Itinuturo ko sa inyo ang isang daan na kagaling-galingan. Sa unang Korinto, mga magulang, kung hindi po ako nagkakamali, sana po tanggapin ninyo, unawain ninyo ang inyong napapakinggan. Hindi kami pag-aari ng tao. Hindi po kami pag-aari ni Eli Soriano, ni Felix Manalo, ni Kiboloy. Lalong wala kaming kaugnayan dyan sa mga hallelujah, praise the Lord, nila Bilar-Bilarde na yan. Okay, magagalit sa akin. Hindi po ako naninirang puri. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan at ako'y nakahandang mamatay. Sapagkat ang wika ng Panginoon, ang alipin hindi hihigit sa Panginoon kung siya ay pinako sa krus. Ako man, kung kinakailangan, magpapapako ako sa krus. Mga magulang at mga kapatid, ako man, magpapabilanggo. Kung inaakala ninyo na ako'y nagkakasala ng paninirang puri, marahil ko ako'y nakakulong, mas maraming makikinig sa akin, mas maraming tatanggap sa katotohanan ito. Kaya hindi po kami natatakot ibigay namin ang aming buhay. Para ano pa ang buhay? Kung hindi ako mamamatay, na magtatamo ako ng bunga ng aking pagpapagal na buhay na walang anong kabuluhan ng buhay? Kung pagkamatay mo, para ka lang manok. Wala kang buhay na maguli. Wala kang ikalawang buhay. Wala kang buhay sa langit. Ang mawala ng buhay alang-alang sa akin at sa aking salita, sa aking ebanghelyo, ang ating Panginoon, ayon sa ating Panginoon, ay magkakaroon nito. Lalo ako magkakaroon ng mas mabuting buhay. Kaya hindi po ako natatakot. At ako hindi naninira sa inyo. At ibig kong malaman ninyo kung kayo, yung mga pare ninyo na nagtuturo ng mga kalikuan at kasinungalingan ng mga utos, aral ng mga demonyo, tinatanggap ninyo at hindi ninyo inihahabla,
pinupuri pa ninyo, ako man, lalong may karapatang magsaysay sa inyo ng katotohanan. Bakit? Sinasalita ko sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya magalit na kayo kung magagalit. Mga kapatid at mga iginagalang naming tagapakinig. Sa makatwid po, meron pong pag-uugali na ibig ng ating Panginoon Diyos, ang wika ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat na ugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos. Ang Diyos natin dito buhay, hindi po patay ang ating Panginoon Diyos. Mga magulang at mga kapatid, uugaliin. Pag sinasabing uugaliin, gagampanan po natin, isa sa kabuhayan. Pag sinabing ugali, yan habit na, habit. At ang nalalaman natin, lahat po ng mga gawang kabanalan. Katulad na nga po, na una nating gawing pag-uugali, yun tayo laging magpapasalamat sa Diyos. Huwag nating ikakahiya ang Panginoon. Kung minsan may makikita tayo, kapatid na sa iglesia, nakumbida sa handaan basta na lang sumalpak sa lamesa, kumain, hindi man lang ipinikit ang mata, yumuko at nagpasalamat muna sa biyaya na kanyang tatanggapin. Mga kapatid, at kung minsan maging sa loob ng bahay ng mga kapatiran, hindi man lang sila magpakita ng halimbawa sa kanilang mga anak na sila bilang magulang na mga anak ng Diyos at nagpabautismo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila ang makitang una-munang dumadalangin, nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lamang sa pagkain, bago matulog, pagising sa umaga, bago lumabas ng bahay, mananalangin, ugali na mga gawang kabanalan, sapagkat ang lahat ng bagay, ang Diyos ang nagbibigay sa atin at dapat tayo laging mapagpasalamat. Mga kapatid at mga magulang, ano ang siyang una? At higit sa lahat ay dapat nating ugaliin sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mateo 22:36. Guro, alinbaga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. Ayan, inulit na naman sa atin. Nabanggit ko na ito sa ating pagpapasimula. Sapagkat ibig kong malaman ninyo, mga magulang, na tayo nilalang ng Diyos hindi para sa ating sarili. Tayo po nilalang ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At ang paglilingkod na ito, mga kapatid, ay maisa sa katuparan lamang natin kung iibigin natin siya ng buong puso, ng buong buhay, ng buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip natin. Ito ang pinakadakila. Paano nga yan? Lagi tayong magpapasalamat sa Kanya. Hindi ko na kailangan buksan pa ang Biblia. Sa pagkakataong ito, ang pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, ay ang pagsunod sa lahat ng Kanyang mga utos, lahat ng mga gawang kabanalan. At nalalaman natin, Efeso 2:10, tayo'y Kanyang gawa, nilalang tayo, ginawa tayo ng Diyos. Saan? Sa larawan ng Diyos. Hindi ako nilalang ng Diyos sa larawan ng baboy, sa larawan ng tiyonggo, sa larawan ng gorilla. Nakamukha ng itinuturo sa mga eskwelahan, yung mga Darwinian theory. Maraming naloloko ngayon ang mga aral at utos na iyan ng mga demonyo. Tayo sa loob ng iglesia, huwag tayong makikinig sa mga ganyang mga aral. Mga kapatid at mga magulang, pagbilinan ninyo ang inyong mga anak na nag-aaral sa mga paaralan. Makinig kayo sa itinuturo sa inyo, pero pagdating sa relihiyon, huwag ninyong ihahalili ang Darwinian theory sa tinanggap nating katotohanan na tayo'y ginawa ng Diyos sa Kanyang larawan. Efeso 2:10, tayo'y Kanyang gawa. At tayo nang gawin hindi para sa ating sarili. Nilalang tayo kay Kristo. Tayo nilalang ng Diyos na Kanyang kalarawan para kay Kristo. Sa paanong paraan? Upang lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa upang siya nating lakaran. Sa makatwid, yan po ang unang pag-uugali na dapat nating ugaliin. Iibigin natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Sa lahat ng sandali, ang Diyos ang nasa atin.
Kaya nga't ano man ang ating gagawin, ibibigay natin muna sa kamay ng Panginoon. Panginoon, ako po'y lalabas ng tahanan. Maghahanap buhay po ako. Maawat mahabag ka po, Ama. Patnubayan mo po ako sa aking gagawing paglalakbay. Ilayo mo po ako sa mga disgrasya sa daan. Ilayo mo po ako sa kamay ng hustisya. Huwag mo po akong ipagkaloob sa mga isipan at mga kamay ng mga masasamang taong nangakapalibot sa aming pinaroroonan. Tulungan mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga asawa, mga anak, mga manugang mga po. Tulungan mo po na sila na aming maiiwan sa tahanan. Bigyan mo rin po ng kapayapaan, ng kasiglahan, kagalingan ng kanilang katawan, Ama naming Diyos. At habang kami po'y naghahanap ng ikabubuhay, patnubayan mo po ang lahat ng aming hihipuin, hahakain at sasabihin, maging mabungang pagpapagal at sa kinagabihan, Ama, maawa ka. Ibalik mo nawa kaming muli sa piling ng aming mga mahal sa buhay, naligtas sa anumang mga kapindakanan sa daan. Amen. Sa lahat ng bagay, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, ang lahat, ibibigay natin sa Panginoon Diyos. Ano ang ikalawa? Para lalo nating maibig, masunod ang ating Panginoon Diyos, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Mateo 22:39, at ang pangalawang katulad nito, ayan na, anong ikalawa? Ang katulad nito, ang ikalawa, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. At ang ikalawa ito, iibigin mo ang iyong kapwa tao gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang masama sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Sa dalawang utos na ito, ano utos? Na una, ibigin ng Diyos buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Mga kapatid, buong buhay. Ano ang ikalawa? Paano natin maiibig ang Diyos? Alam natin, ang Diyos walang laman, walang buto, espiritu. Tunay na tunay. Paano natin siya maiibig? Iibigin natin ang ating kapwa. Ang masama sa atin, wag natin gagawin sa ating kapwa. Kung ano ibig mong gawin sa iyo ng kapwa mo, yun ang gagawin mo. Lahat ng kabutihan. O kailangan bang isa-isahin ko pa ba yan? At ang wika ng Panginoon sa dalawang utos na ito, nauuwi na ang buong kautusan. Ano ba ang tinatawag na buong kautusan? Una, sa dalawang tapyas na bato. At ang mga propeta, ano ang mga propeta? Una, yung 5 aklat ni Moses, mga kapatid, at ng mga naghali-haliling mga propeta ng Diyos hanggang kay propeta Malakias na huling propeta sa bansa ng Israel, bago siya nagkatawang tao. Lahat ng kautusan ng mga propeta, nandun na sa dalawang utos na yon. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya anong ibig sabihin nito? Ano ang ibig lamang ipakilala nito? Hindi po para sa atin. Alin? Yung mga unang kautusan, yung 2 tapyas na bato, hindi na po sa atin yon. Yung mga pangingili ng araw ng Sabat, yung mga unang kaugalian. Mga kapatid, tulad po ng, yun nga, pangingili ng Sabat, hindi tayo Sabadista. Makinig kayo mabuti, ha? Hindi tayo Sabadista. Hindi po para sa iglesia ng Diyos yun. Hindi po yung pagbibigay na ikapo. Huwag kayo magpaloko sa mga relihiyon ninyo. Nako, ang Diyos hindi kailangan ng pera. Hindi kailangan ng Diyos sa ikapo ninyo. Ang Diyos hindi nasusuhulan. Mapupunta lang sa bulsa ng mga obispo ninyo. Kwarta, salapi. Kaya yung mga obispo na yan, may mga palasyo, mga magulang, may mga jet plane, may mga private security guard. Mga anak niya nag-aaral sa mga kolehiyong malalaki. May mga sari-saring iba't ibang mga bahay yan sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Mga mayayaman niya, mahirap na lang magsalita. Sasabihin niyo, naninira ako. Dito sa Amerika, ang bawat obispo, merong mga mansyon, masasarap ang kinakain, masasarap ang kanilang mga pamamaraan ng kabuhayan. Bakit? Dahil nga sa mga tupa, ng Diyos. Pag sinabi nila, bigay ka ikapo. Di ba dyan sa Pilipinas? Yan lang si Gloria Arroyo, magagalit kayo sa akin. Birthday ng obispo ng simbahang katoliko, binibigyan pala niya ng SUV. Tinamaan ng hinayupak na saan ba nila kinukuha yung ibinibigay nilang SUV? Sa kwarta ng mga tao, ng gobyerno. Huwag kayong magagalit. Hindi ba na-jari yan? Hindi ba naakusahan si Gloria Arroyo? Hindi ba hanggang ngayon?
Nagsasalita ako sa inyo under house arrest yan at kung ano-anong pamamaraan ang ginagawa para makaiwas sa husgado. Okay, magagalit sa akin, no? Sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Yan pong mga tiding na yan, yung mga abu-abuloy na yan, mga kapatid at mga magulang, hindi po para sa atin. Maging ang pagbabawal ng pagkain ng lamang kate o mga hayop tulad ng baboy at iba pa. Kaya yung mga vegetarian na yan, wala po yan. Hindi po para sa iglesia ng Diyos sa huling araw yan. Sa inyo, hindi pa kayo bautisado, bahala kayo. Mga magulang at mga kapatid, hindi pa rin kayo kumakain ng baboy. Puro vegetarian kayo. Ang iba sa inyong mga sabadista, maski na itlog o balot, ayaw kainin. Wala naman sa Biblia. Tapos na. Ang kautusan ni Moses at ang mga propeta, nauwi na lang sa dalawa. Ngayon, mga huling katanungan, ano po ang tanging ipinagbabawal na ating dapat uugaliin, wag nating gagawin? Aklat ng mga gawa, 15:19. Dahil dito ang hatol ko, ang nagsasalita si Apostol Pedro, ng kasigiran na dumadami na ang mga hintil na nagpapabautismo sa pangangaral ni Apostol Pablo, mga kapatid at mga magulang, sa pamamagitan ng mga apostol na tulad ni Pedro, sila ay nagpasya na paalalahanan nila ang mga bagong miyembro. Makinig kayo, ho? Aklat ng mga gawa, 15:19. Dahil dito ang hatol ko, wag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Putol. Bakit sinasabi ni kapatid na Cirilo, ito ang mga bagong miyembro na mula sa kahintilan, sapagkat si Pablo po ang nangaral sa kahintilan at ang kanyang mga kasama na mga mangangaral, mga kapatid at mga magulang, mga hintil labas ng Israel. Ang wika ni Pedro, dahil dito ang hatol ko, wag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. 15:20, kundi sumulat tayo sa kanila. Ano ang isusulat ni Pedro? Ipaalam sa kanila na sila'y magsilayo. Ayan, ugali ito. Magsilayo, ugaliin ninyo na magsilayo. Saan? Sa mga ikahahawa. Saan? Unang-una sa Diyos-Diyosan, sa mga larawan na inanyuan. Ayan. Ang wika ni Apostol Pedro, susulatan natin sila. Sasabihin natin sa kanila, mga bagong kapatid na mga hintil, ito ang unang ipinag-uutos sa inyo. Magsiiwas kayo, ang wika niya. Magsilayo kayo sa mga ikahahawa. Pag sinabi ikahahawa, nakakakontaminate ng sarili yan. Nakakahawa. Alin ang nakakahawa? Sa Diyos-Diyosan ang mga larawan. Unang-una sa dalawang tapyas na bato, unang-una yan Exodus 21, makinig kayo mabuti, Ako ang Panginoon mong Diyos, ang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Ano ang unang utos? Huwag kang gagawa ng anumang larawan. Nang nasa langit, nasa lupa, at nang nasa ilalim ng lupa. Ano ikalawa? Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguin. Dadalawin ko ang kasalanan ninyo hanggang sa ika-3 at ika-4 na salin ng inyong lahi. Mahirap bang intindihin yan? Ugaliin ninyo na umiwas kayo sa mga larawang inanyuan, mga Diyos-Diyusan. At saan pa? Sa pakikiapid. Yung salitang pakikiapid, mga magulang, adultery, yon in general, maaring dalawang klase. Pakikiapid saan? Sa literal na babae. Kung ako'y lalaki, halimbawa, asawa ko na si kapatid na Rosita, sisiping pa ako sa hindi ko asawa, pakikiapid yon. Yun ang literal na pakikiapid. Ang ikalawa, na pakikiapid sa espiritu. Ayan. Sa mga utos, aral ng mga demonyo. Ang wika sa unang Timoteo, 4:1 hanggang 2, maraming sasama dyan sa mga aral utos ng mga demonyo. Maraming mahihiratit, maraming sasama sa kanila. Mga kapatid, maraming maniniwala. Sa mga katwid, ugaliing umiwas sa pakikiapid
Hindi lamang pakikiapit sa hindi mo asawa, kung hindi, sa mga masasamang aral, utos aral ng mga tao at ng mga demonyo, mga kapatid. At saan pa? Sa mga binigti. Ano po yung binigti? Bakit pinaiiwas sa binigti? Bakit po? At sa dugo, sapagkat ang isang hayop, makinig kayo, ang isang hayop na namatay sa pamamagitan ng bigti. Oh, katulad po yung ginagawa ng mga Pilipino pagka may inuman. Tinatali yung leeg ng aso, ibinibitin, binigti. Ang dugo ng aso, hindi nakakaalis. Gayon man yung mga nadisgrasya. Yung baboy nasa gasaan, hindi po bumulwak ang dugo. Wag po nating kakainin, binigti na rin yun. Masama po yun, masama. Mga magulang at mga kapatid, alam natin, napakinggan natin sa mga nakalipas nating mga aralin magmula pa ng panahon ni Nunong Noah, mga magulang pagkatapos na gunawin ang sanglibutan sa pamamagitan ng tubig at pagkatapos na sa pamamagitan ni Nunong Noah ng kanyang asawa at ng kanyang 3 anak na lalaki, si Sem, si Ham at si Japet, at ang kanilang mga asawa, sa 8 kaluluwang ito'y ipinag-utos na wika nga kalatan muli ang lupa. At ang lahat ng mga bagay nasa kanilang paghahari, mga hayop, mga halaman, mga isda sa dagat, na mga ibon, nasa kanilang kamay, pwede nilang kainin. Huwag lamang nilang kakainin ang dugo, yung dinuguan. Itatapon, ibubuhos sa lupa at tatakpan. Magmula po nung araw hanggang ngayon, tumatagos po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang kabawal-bawalan sa amin. Bukod sa mga larawan ng mga santo at mga paglilingkod, mga prosesyon, mga piyesta-piyesta, hindi po kami kumakain ng dugo. Bakit? Sa sandaling kumakain kami ng dugo, nagagalit ang Diyos. Susumpain kami, ihihiwalay kami. Mawawalan kami ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Mga magulang at mga kapatid. Sa mga kapatid, paano pa lubos na pinagliwanag o lubos na pinagtibay ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na tulad ni Pedro ang mga bagay na ito na ipinagbabawal lamang sa atin? Hindi po mabigat ang mag-iglesia ng Diyos. Wala pong bawal. Mga magulang at mga kapatid, meron din tayong bahagi na mag-aliw. May bahagi rin tayong mamasyal. May bahagi rin tayong kumain ng masarap. May bahagi rin tayo sa balat ng lupa na kung tayo'y pagpapalain, pwede rin tayong maging mayayaman, pero sa mabubuting kaparaanan, hindi sa korupsyon, hindi sa pagnanakaw. Ginagawa ng mga politiko, nakikita natin, naririnig natin, mga magulang at ng mga kriminal. Pwede rin tayong yumaman sa awa tulong ng Diyos, sa maraming paghihirap, sa tulo ng pawis. Kumakain tayo ng tinapay, nakapag-iipon tayo sa matuwid na paraan. Walang masama. Mga magulang, pwede rin tayong maging maligaya. Kahit na yung tinatawag ninyong sex, walang masama. Kaya nga tayo binigyan ng tig-iisang asawa. Isang asawa lang. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng sino mang mga tao. Mga kapatid, salamat sa Diyos, kaming 2 mag-asawa, tapos na kami ng 50 years anniversary, buhay pa kami. Maligaya pa rin kami. May masama ba kung kami magpakaligaya pa rin sa aming mga sarili? Pinapagsama kami ng Diyos at mamamatay kami, magkasama kami sa paglilingkod sa Diyos. Walang masama. Mga kapatid, at masama yung ako'y hahanap pa ng ibang kaligayahan sa piling ng ibang babae, yan, masama yan. Pakikiapid yan, pangangalo niya yan. Ang masama, kung ako'y kumakain ng masarap, pati dugo na ipinagbabawal, kakainin ko pa. Ayan, masama yan. Una na nga yung larawan. Huwag kayong sasamba sa mga birhen, sa mga santo, sa mga patay na yan. Ay, nako, mahirap bang intindihin yan? Ang hirap namang kausapin kayo, turuan kayo. Tinuturuan namin kayo ng daang matuwid, papunta sa buhay na walang hanggan Minsan nakikita ko sa Facebook pinadadalan pa ninyo ako ng mga yung Santo Cristong Negro. O minsan nakita ko sa Facebook ko pinadalan ako nung larawan ng Negrong Kristo nila at ang sabi pabasa raw sa kanilang bahay. Itong nagbigay na ito
sa akin sa Facebook nitong kanyang wika nga pamamahayag niya, pati ako'y parang tinuturuan mong ako'y makibasa ng pasyon at maglingkod sa inyong Kristong Negro. Bay, sinara ko yan, nilagay ko yan, spam. Karumal-dumal yan. Mga magulang at mga kapatid, kayong nag-aakala na ako'y makukuha ninyo sa inyong Facebook, utang na loob, padala na ninyo ako kahit na anong tema, wag lamang yung mga relihiyon ninyo. Magagalit kayo sa akin, di-disconnect ko kayo. Huwag ninyo akong bibigyan ng mga bagay, ng mga utos-aral ng mga demonyo. Diyan, mag-aaway tayo talaga. At hindi ako magpapailalim dyan sa mga wika nga, yung mga utos-aral ng mga taong wala sa banal na kasulatan. Dito ko kayo dinadala sa katotohanan. Paano lubos na niliwanag ng mga apostol? Ang pag-uugali na talagang bawal na bawal ang pagsamba sa mga larawan, ang pagkain ng dinuguan. 15:27, kaya nga isinugo namin si Judas at si Silas. Ayan. Para lalong maging matibay, yung isinulat ni Apostol Pedro na binasa sa atin kanina, mga magulang, nagsugo pa siya ng dalawang kapatid sa iglesia, si Judas at si Silas, na mga kasama ito ni Apostol Pablo. Ano ang sinabi ni Pedro? Na mangagsasaysay din naman sila sa inyo ng gayunding mga bagay sa salita ng bibig. 15:28, Aklat ng mga Gawa, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin. Ayan na huwag kayong atangan ng lalong mabibigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ayan. Binigyan ng kaliwanagan ni Pedro. Nagsugo kami ng dalawang kapatid para ulit-ulitin sa inyo ang isinulat namin sa inyo, ang wika ni Apostol Pedro. Ayaw namin na kayo'y atangan ng lalong mabibigat na pasanin. Kaya nga sa Iglesia ng Diyos, hindi po mabigat. Hindi po sa pilitan ng ikapu. Wala po ritong ikapu. Kumbaga man sinasabi ng Biblia, Hebreo 13:16, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral ng Ebanghelyo, huwag ninyong kalilimutan. Sa gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod sa inyo. Niliwanag ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung ibig niyong tumulong sa pangangaral, para may pambili ng selyo si kapatid na Cirilo, may pambili ng CD-ROM, may pambayad sa tinatawag na post office, gusto niyong umabuloy, gusto niyong tumulong, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o hindi dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kamukha ni kapatid na Concepcion Tenedero, na sa kabila ng katandaan, wala naman trabaho, retirado na at mahigit ng 90 anyos, napunta ng Las Vegas, napunta ng Florida, napunta ng Holland, ngayon nasa Pampanga, ay hindi pa rin nakakalimot. Nagpapadala pa rin. Kapatid na Cirilo, yan po bigay lang sa akin ng aking mga apo. Inihahandog ko po sa Panginoon. Tanggapin po ninyo. Salamat po, kapatid na Concepcion Tenedero. Sa makatuwid, dito ay naunawaan natin na meron tayong ugali na dapat inuugali ang lahat ng gawang kabanalan sa Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Ang pag-iwas sa pagsamba sa mga lara, pag sinabing magsiiwas, magsilayo, huwag ka nang lalapit. Huwag ka nang lalapit, Halimbawa, sa isang tindahan, alam mo na meron dinuguan, abay, naamoy mo yung dinuguan nangalaman sikmura, teka nga, maamoy man lang yung dinuguan. Bawal sa akin, iglesia ako ng Diyos kay Kristo, lumapit ka pa. Tapos pinatikim ka ng may tindahan, sige na, iuwi mo na, libre, bigyan kita. Isang tasa, ayan, nakakain ka ng dinuguan. Masama po yun. Mga kapatid, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo, 15:28 ng Gawa, at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabibigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito, na kayo'y magsiilag, 15:29, sa mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan, mga piyesta-piyesta,
Hindi ba ninyo alam na pag kumakain kayo sa mga piyesta-piyesta, kinakain ninyo yung mga inihandog sa Santo Niño, kay Birhen Maria, piyesta ika ni Judas Tadeo? Nakaw, Diyos ko! Inihain sa mga Diyos-Diyusan. Piyesta! Huwag kayong pupunta sa mga piyesta! At kayong mga kapatid sa iglesia na, baka mamaya, piyesta sa inyo. Halimbawa, sa Malibay. Piyesta ika sa Malibay. Kami naman, iglesia ng Diyos, bawal sa amin yan. Pero maghahanda na rin ako dahil nakakahiya kung may darating. Anak ko, ewan ko sa inyo, mga kapatid, bahala kayo sa kaluluwa ninyo. Pinaiiwasan nga, pinalalayo. Pinaiilag nga sa atin Ay, nako. Makabubuti sa atin kung wag na ninyong pansinin yung mga kalokohan na yan ng simbahang Katoliko, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, piyesta-piyesta, at sa dugo, dinuguan, at sa mga binigti, asusena, at sa mga pakikiapid. Pakikisama sa ibang iglesia, sa ibang relihiyon, at sa ibang babae o ibang mga kalaguyo. May asawa ka na huwag ka nang makiapid sa hindi mo asawa. Tayo, kasal tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala na tayong wika nga dapat pang ipakinig dyan sa ibang mga relihiyon. Mga kapatid, sapagkat sukat na ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo, nililinis tayo. 15:3 ng aklat ng San Juan. Ang wika ni Pedro, kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. At katapus-tapusan, Galacia 5:19 hanggang 21, kayo na magbasa sa inyong mga bahay. Lahat ng masasamang gawain ng mga gawa ng laman, pakikiapid, pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkakampi-kampi, mga wika nga pagtatampu-tampuhan, mga wika nga paglalasing, at ang lahat ng mga bagay na katulad dito, tulad ng ipinaalaala ko sa inyo ng una, ay hindi magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang naliwanagan natin. Hindi po mabigat ang maging iglesia tayo ng Diyos kay Kristo Jesus. Mabigat ba yung huwag kang kakain ng dinuguan? Mabubuhay ka naman, maski hindi ka kumain ng dinuguan Alam ba ninyo? Ako diabetiko. Ang aking malimit na ipinabibili kay kapatid na Rosita, yung lapay. Yung lapay po, pwedeng kainin yun. Pag niluluto mo yun, akala mo, dugo. Hindi po dugo yun. Yun mismong lapay, yung pancreas. Sapagkat ang pancreas, ito po ang pinagmumula ng insulin sa katawan nating mga tao. At yung gamot ko, sa diabetes, yun po ay kinuha sa pancreas, yung mga metformin at saka glyburide, mga magulang, yung mga tableta, doon din kinukuha yan sa mga bahagi ng mga baboy, mga hayop, kinakatas yan ng mga scientifico, ginagawang tableta, sapagkat yun ang nagiging parang insulin sa katawan pag iniinom natin, mga magulang at mga kapatid. Hindi po masama yun. Ang masama yung dugo. Kainin mo na lahat ng parte ng katawan ng hayop, huwag lamang ang dugo. Ito po ang natutuhan natin. Hindi po mabigat. Napakagaang po. Tayo'y mag-iibigan, magmamahalan, tayo'y mga magkakapatid lamang. Tatawagin natin, iisa, ang tanging obispo, pastor, saserdote ng ating mga kaluluwa, ang ating pinakaama, ang ating Panginoong Jesucristo, at hindi ang sino mang mangangaral sa balat ng lupa, at mabubuhay tayong mapayapa kung tayo po ay susunod sa lahat ng mga gawang kabanalan. Ito nawa ipagpala, ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo po sa amin ng iyong mga kalooban kung paano sa langit. Ito nawa ang maghari sa amin, at bago po kami maghiwa-hiwalay, ipatanggap mo pong muli sa amin, Panginoon, sa pagkasangkapan mo sa iyong hamak na lingkod, ang iyong banal na pagpapala, ang iyong banal na basbas at bendisyon. At ngayon ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan,
Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat. Higit na nga sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa ating mga kaibigan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po, hanggang sa darating po natin muling sama-samang mga pag-aaral kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.